kung saan maririnig ang wika mo, wika natin to. So, sa nakikita nyo ngayon, meron tayo kasama ng walong miyembro ngayon. Maaari mo ba ipakilala ang bawat isa? Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga pala si Maria Rosana Fiordano. Magandang umaga. Ako pala si Camila. Magandang umaga. Ako nga pala si Palomar. Magandang umaga. Ako po si Karen. Magandang umaga po sa Magandang umaga. Ako si Lady Andres Quintin. Magandang umaga. Ako po si Stephanie Reyes. 21 years old. Magandang umaga. Ako si Lady Stephanie. So, ang una ipapak natin question is, Ang tanong ay, saang sitwasyon mo madalas ginagamit ang wikang hindi? Ginagamit ko ang wikang hindi na madalas sa sitwasyon sa paaralan. Katulad na lamang ng pagbibigay ko ng opinyon at pakikipag-usap sa kakakas. At ang katanungan ay, dapat bang mas palawagin sa paggamit ng wikang Pilipino sa kolehiyo? Oo. Sumasakay ako na dapat mas palawagin ang paggamit ng wikang Pilipino sa kolehiyo sapagkat mas madaling maiintindihan ng mga mag-aaral ang aralin at mas madali silang makakapagbigay ng kanilang pahayag at opinion. to our third question. Ang tanong, may magalit ang oo, may magalit ang freedom of speech dahil hindi mo dapat gawin sa kalimiha para informasyon na paano makakatulong ang Pilipino sa pagpapalagay ng ating kultura at pagdadala ng nakakatulong wikang Pilipino ay nagpapalagay sa ating kultura at pagdadala dahil may sasabi natin ang kultura natin at pagpapalagang ng ating komunikasyon sa iba't ibang bida. Bilang kabilang sa ibang bansa, at paraan ng ibang kita, nakakalagaan sa iba't ibang mga kita. Ipapakita ko ang pamahalaan sa iba't ibang bilang ng Pilipinas, tulad ng pagkakapagp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 apag
pagiging ng musika. Tumungo naman tayo sa ating ika-anim na katanungan. Ating ika-pitong katanungan. Ano ang mangyayari kung walang maayos na komunikasyon? Kung walang maayos na komunikasyon, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, alitan at maling interpretasyon ng mensahe. May tumungo sa ating huling katanungan.
naman, tayo tumako sa ating kalawang kategorya. Si Arlen Cassandra ng Kapunan, Maynila. Magandang umaga po. Ako po si Tina Piazza. Magandang umaga po. Ako si Janine Bacano, 21 years old. Magandang umaga po. Ako si Maria Teresa Piazza. Magandang umaga po. Ako po si Juliana Pachanape, 22 years old. Ating nakilala ang limang miyembro na ating kasama. Tayo na tumako sa ating unang senaryo. Nagustuhan sa dahil sa phone call. Tanong, paano papahayag ang opinion ng Miracle? Nagpapahayag ang opinion ng Miracle sa pamamagitan ng maayos na pananalitaan. Pag-iwas sa pagmamahal nila at paggalit sa pananalitaan. Tayo naman ay tumako sa ikalawang senaryo. Hindi nasunod ang plano dahil iba-iba ang pagkaintindi ng grupo. Tanong, paano i-check kung pare-pareho ang pag-unawa ng lahat? Para ang malaman kung nagkakaunawa ng lahat ay sa pamamagitan ng pagtatanong, maayos sa pagtatanong, para magkaroon ng maayos na usapan at malaman kung ano talaga yung gusto ng gawin sa grupo. Tayo naman ay tumako sa tatlong senaryo. Ang tanong, paano naiiwasan ng maling interpretasyon sa informasyon? Siyempre, kailangan mo pa sa ating para hindi mo pag-gulo kung ano man ang mga informasyon na sinasabi ng ating mga kaibigan or kahit kung sino man. At siyempre, maging mapatuloy para iwas din sa mga mali. Tayo naman ay tumako sa ika-apat na senaryo. Hindi na yung maganda ang karanasan ng pagsusunod dahil sa paulo ng pananalita. Tanong, paano nakaka-apekto ang paulo ng pagsusunod? Ang paulo ay nagmamamaling epekto sa ating pagsusunod. Kunwari, pag ito ay nakakita, kung ang paulo ay example or plan or image, ay ipasabibigin na matay ka ng kausap mo ang salita or sabihin may meaning sa mga pananalita. Kaya dapat ang paulo ng pananalita ay may paglalakang pananalita. Ngayon naman ay tumungo tayo sa huling senaryo. Nasa isang bansa lamang, paniliwas lang ng ibang bayan, pag-uusap ang inyong talakayan ay hindi magpapili. Tanong, ano ang dapat na gawin upang bigyan kahulugan ang wikang Pilipino? Para sa akin, upang bigyan kahulugan ang wikang Pilipino, nararapat lamang na isaalang-alang natin kung ano ba ang kanilang pinagmulan, kung ano ba ang kanilang naranasan. Mula dito, ating mauunawaan kung ano ba ang ibig nilang sabihin. Sa panahon din ngayon, uso na ang teknolohiya. Maaari tayong gumamit ng Google upang i-translate ang kanilang nais iparating. Nang sa gayon ay magkaunawaan tayo. Ating nadinig at natutunan ang kanilang mga iba't ibang opinyon sa kanilang iba't ibang senaryo. At ngayon, mas naunawaan natin ang halagaan ng wika at tayo na may lumako sa ikatlong kategorya. Alright, nagbabalik ang wika mo, wika ko, wika natin to. Sa ngayon ay meron po tayong 6 na miyembro kung saan meron silang iisang mga kasabihan. Sa bawat kasabihan ay kanilang magbibigay ng opinion.
apat na kasabihan. Ang paraan ng pagsasalita ay kasing karanasan ng Sangayon mo ako dito kasi kailangan ko naman maging malinaw sa mga sinasabi natin. Upang hindi tayo upang magkaintindihan tayo ng hindi tayo magkaroon ng pagkakaunawaan. Tayo ay tumungo sa ating ikalimang kasabihan. Yan ang pagkakakilanlan ng ating katapusan, karapat-dapat na ipagmalaki at isaliwastin ang pinagmulan. Tumapos mo sa ating buhay, marapat din natin ang pagkakaulay dito natin madarama ang malaki sa at pagkakilanlan natin pinagmulan. Maaaring tayo mawala ng ugnayan sa ating Tayo naman tumungo sa ating huling kasabihan. Pinapakita dito na ang pagdadalos-dalos ng pananalita ay maaaring talagang problema. Tapos ang samantalang pananalita naman ay maaaring makatingin sa isa. Dahil hindi lahat na dapat ay sasabihin ay kailangan natin sabihin. Minsan mas maganda naman ang hindi. Ngayon, ating napakinggan ang kanilang bawat opinion sa kanilang bawat kasabihan. At dito nagtatapos ang Wika Mo, Wika Ko, Wika!